course, ma'am, simulan natin, no? Rising fuel prices, nagtataas na po ang bilihin. Kamusta na po ang mga teachers natin with these economic pressures? Alam naman natin also yung living costs tumataas at saka yung sweldo hindi tumataas. Well, Angelo, lalong hirap na hirap noon ang teachers na pagkasyahin yung sweldo niya. So nakita ko nga sa video no yung mga sinasabi ni Ruby, ni Teacher Rose, tsaka ni Teacher Mina. Talagang totoo 'yon, no? Hindi pa nagkakaroon ng krisis na ganito, ay talagang tapos na ang sweldo ng ating mga teachers, 33,000, di ba? So talagang tapos ang sweldo ng ating maraming mga teachers. Well, what do you have to say to that interview of DepEd Secretary Sani Angara saying na medyo malabo, no? Medyo malabo ngayon muna na magkaroon ng pagtaas ng sweldo sa mga teachers because of what's happening right now sa situation natin with yung oil prices natin? Well, siya nga ang nagpo-propose ng salary grade 19 sa mga teachers nung hindi pa siya DepEd Secretary kasi alam niya talaga yung pangangailangan ng mga teachers. Ngayon pa, no, Angela, na alam natin ang mga pondo ay karamihan ay napupunta lang sa sa korupsyon, no? Kaya parang hindi namin kayang tanggapin yung ganon na reasoning ng ating Department of Education Secretary dahil matagal nang nagtitiis ang ating mga teachers sa kakarampot na sweldo. And can we talk about this personal economic relief allowance or pera? No, ngayon po currently ang nare-receive ng mga teachers ay 2,000. Tama po ba? Ano po ba yung hiling nyo dito? Magkano po yung gusto po ninyo na maidagdag na maibigay sa mga teachers? Yan dapat, Angela, no, yung pansagot sa inflation tsaka yung mga crisis, na kung ano man yung nararamdaman sa ngayon. 2 dekada na nakapako sa 2,000 niyang pera, no, personal economic and relief assistance. Kaya nga din nga namin sana kailangan ng ayuda kung merong ganyang relief assistance. Ang gusto natin, 2,000 to 5,000. Kongresista pa ako, yan na yung ating proposal, no, 17th Congress hanggang sa ngayon. Ay yan natin, hindi ginagrant ng ating gobyerno from 2 to 5,000. So, meron ding, malaki, no? Malaki, sinasabi dati ng dating DBM Secretary na may possibility na madagdagan ito. So, yun ang gusto ng mga teachers na sana ay, maaprubahan sa Kongreso. Well, nagkakaroon po ba kayo ng dialogue between the Department of Education regarding these concerns? Yes, Angela. In fact, hindi lang sa DepEd. Wala naman tutor ng DepEd dyan sa taas-taasan ng pera. Even the DBM. No, may mga dialogues din ang ACT tsaka ang ACT Teachers Party List sa kanila. And ano po yung kanilang kumbaga tugon doon po sa inyong mga kahilingan? Well, yung dating secretary, nung kongresista ko, sabi niya, every year yung 2,000 ay i-staggered para makarating sa 5,000. Mag-a-add daw ng 1,000. Pero ngayon, 2026 na, di ba? Wala pa talaga kami naririnig na konkreto at tiyak na na pagdaragdag dito sa pera. And you're talking about the former DepEd Secretary, which is Vice President Sara Duterte. No, yung DepEd Secretary ngayon, si Secretary Angara, wala siyang tutol na madagdagan yung pera. Former DBM Secretary, DBM. Amena Pangandaman, payag siya na madagdagan talaga yung pera at nag-iisip na nga siya ng gagawin. Pero ngayon nga, wala na tayo narinig sa DBM. May mga ibang teachers nagsasabi hindi pa nga tumataas ang sweldo and yet yung mga workload nila tumataas dahil sa kakulangan minsan ng iba-ibang, for example, core competency ng isang teacher is math, may kulang sa Filipino. Minsan magdo-double time ang teacher na wala sa job order niya or sa work requirement niya. May namamonitor ka pa buong ganun nangyayari until now? Yes, oo, meron, Angelo, no? Marami yan, kalat yan sa mga eskwelahan natin. Dahil sinasabi ng Department of Education, buti na yung merong tinuturuan kaysa wala, no? Kaya yung ganung mga pangangatwiran o assignment kaysa wala. Kaya dapat talaga, no, for example, ito physics, no, 96%, no, sa EDCO nga sabi nga nun,
hindi biyasa sa physics yung mga teacher na nagtuturo. Kaya talagang malaki ang concern namin diyan sa mga ina-assign na mga teachers sa mga specialization na hindi naman nila major. Kaya marami pa tayong namomonitor niyan, Angelo. Alright. So with what's happening right now sa ating presyohan ng produktong petrolyo, syempre sabi nga nila hindi natin makontrol 'yon. What we can only control is how we respond to it, ano yung mga programa para sa mga tao. At of course, ano po ba yung sa inyo po sa mga teachers, yung nakikita nyo pong long-term na solution on this? Ang mga driver po, isang sinasabi nila, dapat daw po yung excise tax fuel ay mawala, yung oil deregulation law mawala. And right now, yesterday, na-cancel naman po yung pagtaas ng pamasahe. No? So, your thoughts on that po? Angela, sinusuportahan namin yung panawagan ng ating transport group na tanggalin talaga yung excise tax at saka yung VAT. At idagdag na rin natin yung pag-iimbestiga sa mga malalaking oil companies na nagdagdag na agad ng presyo ng gasolina at iba pang petroleum products na meron pa namang stocks for 50 to 60 days, sabi ng energy department. So gusto talaga namin oil deregulation, i-repeal yan, taasan yung sahod, at syempre, sa ating mga drivers, it's high time na taasan din yung pamasahe. Kasi naiintindihan din naman yan ng mga pasahero. Katulad namin, mga teachers, naiintindihan namin yan. At syempre, gusto rin natin talaga na may price control, no? Maraming pwedeng magawa ang gobyerno, kaya lang ang bagal ng pagkilos. Tapos, ang ating mga mamamayan ay sadlak talaga sa kahirapan. So, hindi kailangan din yung emergency powers kasi yung limited lang yan. Yung excise tax kasi 6 to 10 liters lang, 6 to 10 pesos lang yung mawawala. Pero kapag VAT ang tinanggal, malaki rin yung mawawala dun sa presyo. Yun ang gusto ko itanong, ma'am, kasi yung VAT and madami pa tayo mga taxes all over different products na nakapataw, tax over tax over tax. Ang sinasabi ng iba, baka naman paigtingin natin, number one, ang collection na lang ng taxes. Number two, yung corruption, bawasan natin. Tapos, we were talking to Senator Bam Aquino the other day, yung corruption pa lang, pag natin, nabawasan natin po daw yun, baka naman we don't need plenty of VAT or EVAT sa mga produkto. Agree ba kayo doon, ma'am? Yes, Angelo, di ba dapat ginagawa naman talaga ng BIR yan, ng BOC, yung efficient collection ng mga taxes natin or efficient collection ng ating mga pwedeng maging revenue. Kaya lang napaka-talamak talaga ang korupsyon sa ating bayan. Kaya ito yung nangyayari. Ang tinataksa ng malaki ay yung mga mahihirap. No? Kami din may proposal na tax the rich. No, yung wealth tax kasi 156 billion ang ma-generate diyan just in case. No, pero ang ginagawa kasi ay ginagawa nila yung tinatax pa rin yung mga mahihirap. Kaya talagang talagang malaki yung magagawa ng gobyerno kung titignan lang nila yung mga proposal namin, ang dami na yan na nasa Kongreso, na pwedeng gawin. Well, you mentioned kanina yung nga pong paghingi ni Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers, both version ng House of Representatives and the Senate ay akit na approve na po, no? Antay na lang yung kanyang pirma, pero parang meron pong babago ng isip na parang titignan daw po muna, no, kung yun ay gagawin nila, babantayan muna yung world market. Your thoughts on that po? Well, sa amin nga sa Makabayan, hindi kailangan yung emergency powers. Ang dami na ng mga pwedeng magawa. Kasi allergic kami dyan sa emergency powers na yan na ginagamit ng nasa executive na hindi rin naman nakakatulong sa ating mga mamamayan. Kasi katulad niyan, train lang yung excise tax lang from the train law ang i-address niyan. So marami pang dapat na i-address kung titignan ng Pangulo talaga yung mga proposal namin sa Makabayan na nandiyan na sa Kongreso. Yung pagbawi po niya ng taas pamasahe na kakarampot nga lang po, piso lang yun. Pero ang naging dahilan naman po niya ay yung mga commuters. At ngayon po may 50% discount sa MRT or LRT if I'm not mistaken. Your thoughts on that? Well, gusto nga namin sana, Angela, yung 5 pesos
increase sa ating sa ating fare na proposal ng piston. Kasi ang tagal na yung hinihiling nilang na yan. Tapos saka ilibre siguro yung LRT, MRT, yung mga buses na dapat na na dapat na nagawin ng gobyerno natin sa ngayong crisis talaga sa ating mga pasahero. Kung talagang gusto nila yung benefits para sa mga passengers natin, di dapat may gawin din sila para sa mga drivers din natin. Well, kasi kumbaga yung pag-suspende ni Pangulo ay parang makikinabang din naman po yung mga teachers dahil hindi po tataas yung kanilang panggastos po sa pamasahe on that side of that fence. Tama po? Well, sa panahon ng krisis, Angela, nagtutulungan ang driver tsaka yung mga pasahero. Kaya katulad namin, teachers, naiintindihan namin yun. Sa kasi talagang ang laki na ng ibinawas sa computation nga nila, talagang 12,000 a month yung kanilang ginagastos doon sa pagtaas ng oil products. Kaya makatwiran lang ang kanilang panawagan. Well, we are on our third week of itong krisis sa Iran at naapektuhan nga yung ating mga produktong petrolyo. Pero ganun din po ba ang epekto ngayon din sa mga teachers ngayon? Ganun po ba kabilis? Like ganun din kabilis na sinasabi ng mga oil companies na kahit pangatlong linggo pa lang ay ramdam na sa mga stocks nila? Yes, Angela, unang linggo pa lang, unang linggo pa lang ng pagtaas, ramdam na, yung ng mga teachers. Itong pagtaas na ito, mga teachers natin, napilitan na rin niyang bumili ng mga motor, yung mga lalaki. Mga babae, bumili ng motor para nga makameno sila doon sa pamasahe. Ngayon, third week na. Ngayon, dapat may gawin na yung gobyerno para itong mga oil companies ay sawatain dyan sa patuloy na pagtaas ng yan. Kasi sinasabi nga, 2 buwan pa nga dapat yung stock, pero ang laki na nang itinaas. So yun dapat yung gawin ng ating gobyerno. Sa tingin niyo kung ba't hindi umuusad ang discussion masyado regarding sa oil deregulation law? Nakita ko dyan yung mas interest ng mga oil companies, yung dinadala ng karamihan nating mga kasamahan dyan sa Kongreso. Tapos, syempre, magiging rin yan, sinasabi rin nila na makaka-apekto din daw yan sa negosyo, etc. Pero hindi kami naniniwala dyan. Kailangan na talaga nating i-repeal yung oil deregulation law kasi wala nang control ang gobyerno sa presyuhan ng langis. Hindi na nare-regulate din. Hindi naman natutupad yung sinasabi ng oil deregulation na may competition, bababa ang presyo. Magdadalawang dekada na rin, na dapat na talagang i-repeal. Well, one of the concerns nga po din dito is yung, of course, like yung nangyari ng pandemic na maapektuhan naman talaga ang education system na naman natin. This time around, dahil sa presyo ng fuel, ay nagkakaroon ng mga suhestyon na magkaroon ng work from home and, of course, study at home o online classes. Kayo po ba sa ACT Teachers Party List ay pabor doon sa mga ganong suhestyon para makatipid for the meantime? Medyo critical kami dyan at hindi kami sang-ayon dyan dahil napatunayan na nga nung panahon ng pandemic na bumaba yung kalidad ng yung efficiency, reading proficiency ng mga bata. Kaya kung babalik na naman sa ganyang modalities, ay talagang poproblemahin talaga natin. Mas malaki yung magiging problema natin dyan. Doon sa mga proficiency ng ating mga bata. Kaya tutol kami dyan sa 4-day week at saka ang gagawin na naman nilang hybrid mode of teaching. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Former Deputy Minority Leader Franz Castro. Good morning. Thank you po. Thank you.